hapon ay tumutukoy sa maaaring panagutan ng isang tao sa kanyang kawalang pagkilos o hindi pagkibo kung saan siya ay inaatasan ng batas na isagawa o tuparin. Ito ay ang qui non obstat quod obstare potest facere viditor. An individual who does not prevent something which he could have prevented is taken to have done that thing. Ang kawikiang ito ay maaari nating ihalintulad at may pagkakahawig sa isinasaad ng ating Kodigo Penal sa ilalim ng Article 3, kung saan sinasaad na ang pagkaligta, hindi pagkilos o misyon na gawin ng isang tao, ang isang positibong tungkulin na hinihingi ng batas ay itinuturing na isang pagkakasala o krimen. Halimbawa, dahil sa lumalaking tubig baha dulot ng napakalakas na bagyo, ay nagmamadaling umuwi na si Andres sa kanilang bahay mula sa bukid. Sa kanyang paglalakad ay napansin ni Andres ang isang nakahandusay na tao sa isang masukal na bahagi ng bukid na walang malay at sugatan. Bagamat nakita ito ni Andres, ay tuloy-tuloy pa rin itong nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay. Batay sa ating Kodigo Penal, isang pagkakasala ang hindi natin pagtulong sa sinumang tao na ating natagpuan sa isang lugar na abandonado at kung saan ang nasabing tao ay sugatan o nasa bingit ng kamatayan. Ayon sa ating kawikaan, if a person lets something happen that he can prevent without taking any action to prevent it, he will be taken by the law as having committed that action. At yan po ang ating Latin maxim ngayong hapon. Sana po ay may natutunan kayo sa aming naibahagi. Nagbabalik po ang low profile. Okay, dumako na po tayo sa pagsagot ng mga tanong ng ating mga tagapanood. At ang una nating tanong ay mula sa ating email sender from Lapu-Lapu City. Itatanong ko lang po tungkol sa lupang tinitirhan namin. Gusto ko po itong bayaran pero nung ipina-survey ko, hindi makapag-survey ang surveyor kasi walang whole map na ipinakita yung tiyuhin ko. Actually, isa ang tatay ko sa tagapagmana ng lupang ito. Kaya lang po, inaangkin ng tiyuhin ko. Pero wala silang mother title sa lupang ito at hindi na rin sila nagbabayad ng buwis. Last time silang nagbayad noong 2009 pa ba? Ito po ang katanungan ko. Pwede ba nila kaming mapaalis kahit wala silang mother title na sa kanila talaga ay yung lupa at yung mga declaration nila ay puro Xerox copy? Ano po ba ang dapat kong gawin upang mabili ko na ang lupang to? Salamat at more power. Eh, ang problema lang naman niya, Padre, yung parang mapa. Para makapag-survey. Eh, nasa ano yan eh, nasa Bureau of Lands yan eh. Yeah. Kasi sila ang gumagawa ng mga delineation of properties, public, private, between two private ownership of lands, gano'n. Ginagawa nila yan eh. Kaya kung ako sa iyo, pumunta ka sa Bureau of Lands, humingi ka ng kopya ng... Ang hindi ko maintindihan. Magbabayad ka nga lang. Ang hindi ko maintindihan din isa sa tagapagmanang tatay niya, no? Pero ang sinasabi inaangkin ng tiyo. Bakit? Gumawa na ba sila ng extrajudicial partition of estate? Wala eh. Dahil nanggaling sa ama nila yun eh, di ba? Eh, wala. Kaya mahihirapan sila magpaalis kasi kung sakaling itong tiyuhin niya, palagay ko kapatid ng tatay niya yan. Ano? At paalisin sila, pumunta lang siya sa korte. Mag-file lang siya ng petition for intestate estate succession. Yeah. Yes. Hindi na makakaabante sila. Ngayon, tungkol sa kung paano mong mabibili yun, pag-uusapan nyo ng tiyo mo yun, tiyuhin mo. Ibig sabihin, mabait siya. Ayaw na niya manggulo. Pero Bili na lang niya. palagay ko, ito'y bagay na dapat i-submit sa korte para ma-resolve, no? Pero ayaw nga Magiging niya eh. problema. Ayaw niyang gulo eh. Okay. Kaya bili na lang niya. And our next question is from Mark Figueras of Novaliches, Quezon City. May nakausap po akong mga bata sa palengke na puwersahang pinagtatrabaho ng mga magulang nila. Kaya imbis na mag-aral ay nagtitinda po sila. Ano po kaya ang aksyon na gagawin sa ganitong magulang? Alam mo, violation yan eh. Yes. Worst forms of child labor. Violation of Republic Act 9231. Ngayon, kung ako sa'yo, isumbong ko yan sa DSWD. Sila na ang gagawa ng complaint. Dahil may pananagutan ng magulang dyan. eh. Oh yes. Kulong.
Kulong sila. So there, no ha? Kaya nga lang dito maalala ko, alam mo nagkalat dito talaga yung mga bata sa lansangan Yun man bagamat bawal hindi yan. pinagtatrabaho, bawal din Makikita yun mo yung magulang sa malayo. Nagtatrabaho yung tinitingnan. mga yan. Alam mo, mayroong nakaupo na isang matanda. Oo. Sila ang pumupunta sa mga sasakyan. Inaabot doon sa mata, nakikita ko Yes, yun. yes. Ako na nakikita ko. Inaabot. Yan nga, nakikita mong nanonood, nagmamando. Anyway, ang susunod naman pong katanungan ay galing sa 2123. Gusto ka lang pong malaman ang opinion nyo sa mga teachers din na nagtitinda ng kung ano-ano sa school din. Especially po sa public school din. Alam ko naman po na maliit lang ang sweldo ng mga guro din. Kaya naghahanap sila ng iba pang mapapagkakitaan din. Pero parang nagiging iba na po kasi ang imahe ng school sa mga bata. Parang nagiging market na po din. Eh, anong gagawin? Ah. May ano yan mayroon ng DepEd Memorandum Circular yan. Number, ano bang number nun? 39, series of 2009. Yan. Prohibiting the teachers from selling precisely items doon sa eskwela kung nasaan sila. And that is a violation of the code of coercion, hindi ba? the code of ethics for professional teachers. Violation 'yan. Kaya paano din kung hindi naman during Maski na. It's a School- coercion eh. Kasi they have moral suasion. May moral ascendancy eh. May moral suasion eh. Okay. At ang susunod nating tanong ay mula sa 5499. College student po ako. Hindi ko alam kung babae o lalaki siya. Nagre-rent po kami ng kwarto dito sa Tondo. Ang problema lang po namin ay binubuksan po ng may-ari ng bahay ang room namin kung kailan niya gusto. Hindi naman po kami nawawala ng gamit. Yun nga lang po ay wala kaming privacy. Ang sinasabi po niya kung bakit niya ginagawa yun ay para i-check kung gumagamit kami ng mga appliances na malakas kumain ng kuryente. Dahil fix lang po ang share namin sa kuryente. May batas din po ba tayo sa ganito? Batas. Oo, na yung papasukin ka na lang sa kwarto anytime of na. Kasi, alam mo, pag nagre-renta ka na, Iyon na yun. oo, you're entitled to your privacy there. Yes. Hindi ka pwedeng pasukan ng walang pahintulot. Pag pumasok ka na walang pahintulot, illegal trespass to dwelling. Yes, yes. Trespass. That's illegal Yun. trespass Yes, yes. to dwelling. Tama yun. O kaya, Hindi pwede, in other words. pero pagka pinailan mo yung may-ari ng kwarto mo ng illegal trespass to dwelling. Malamang wala kang tirahan. Malamang mawawala ka ng tirahan. Siyempre, makagalit sa yan. Mas maganda kung Mag-usap kayo. pag-usapan nyo na lang. Mag-usap Pag-usapan nyo na lang. Bagay na pwede nyo naman papagkasunduan yan. Okay. At galing naman po sa 8678 ang susunod nating tanong. May katrabaho po ako na lumala ang sakit dahil hindi po siya pina-absent ng boss namin kahit nagsasabi po siya na hindi na maganda ang pakiramdam niya. Ngayon po ay tinanggal na siya sa trabaho. Pinapatanong po niya kung may pananagutan daw po ba ang boss namin sa nangyari sa kanya. Wala naman po kasing sumusustento sa gamot niya. Meron talaga. If it's, Meron talagang sasagutin ng amo mo riyan. Unang-una, dapat meron kang benepisyo na pwede makuha mo sickness benefit sa SSS. No? Baka hindi siya nagbabayad ng SSS. Yep. May delikado yan. Stapa yan. Pagka tinatanggalan ka ng sweldo sa iyong contribution sa SSS at hindi rin i-remit, stapa. Although sickness is a ground for termination of employment. Yun lang, kailangan may due process. No? There must be a certification by a public health officer. What if the sickness is on account of the work? Because of the work? Lalo na. Maski Kung na, job-related. Oo, job-related. Maski na job-related, basta you cannot anymore perform the work for which you were hired, basta mayroong certification by a public health officer and you are paid, separation pay, Yun. the rate of Yun ang 1/2 ibig month, For 1 every year month of service. or 1/2 month for every year of service, a fraction of at least 6 months equivalent to 1 year, whichever is higher. Okay. Yan ang babayaran. So,
Yun lang. Pero meron akong hindi maunawaan dito. Masama na pakiramdam niya. Pwede naman talaga siyang tumigil na magtrabaho kung kahit Hindi, sa August ayaw sa nga ayaw ng Ayaw kanyang siyang, boss. ayaw siyang bigyan ng sick leave. Ayaw Yun ang bigyan. sinasabi. Abay, hindi po pwede. In other words, she is being forced to work by Okay. involuntary servitude. Yes, yan. yes, exactly. Alright. Ipagpapatuloy po natin ang pagsagot sa inyong mga katanungan sa pagbabalik ng Law Profile. Artikulo 8, ang kagawarang panghukuman. Section 4, Paragraph 1. Ang taas-taasang hukuman ay dapat buuin ng isang punong mahistrado at 14 na kasamahang mahistrado. Ito ay maaring magpasya, in bank, o sa direksyon nito sa mga dibisyon. Binubuo ng 3, 5 o 7 kagawad. Ang sino mang bakante ay dapat punan sa loob ng 90 araw simula sa pagsapit noon. Second paragraph, ang lahat ng mga usaping may kinalaman sa constitutionality ng anumang kasunduang bansa, kasunduang internasyonal, o takapagpaganap o batas na dapat dinggin ng kataas-taasang hukuman in bank at lahat ng iba pang mga usapin sa ilalim ng alituntunin ng hukuman ay kinakailangang marinig in bank. Kabilang ang mga may kinalaman sa constitutionality, paglalapat o pagpapairal ng mga dekre ng Pangulo, mga proklamasyon, mga kautusan, mga tagubilin, mga ordinansa at iba pang mga regulasyon at dapat payagan ng may pangsang-ayon ng nakararaming mga kagawad na talagang nakakabahagi sa mga deliberasyon tungkol sa mga isyu sa usapin at bumoto roon. Paragraph 3. Ang mga kaso o bagay na dininig ng isang dibisyon ay dapat pasyahan o lutasin na may pagsang-ayon ng karamihan ng mga kagawad na talagang nakapagbahagi sa mga deliberasyon ng mga isyu na usapin at bumoto roon at hindi kailanman ng walang pagsang-ayon ng 3 man lamang ng gayong mga kagawad. Kapag hindi natamo ang kinakailangang bilang, ang usapin ay dapat pasyahan in bank sa pasubali na ang mga doktrina o sinmulain ng batas na inilagda ng hukuman sa isang pasya na iginawad ng bank, in bank o sa dibisyon ay hindi maaaring baguhin o baliktarin maliban sa pagpasya in bank ng hukuman. Let us explain this. Unang-una, hindi maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang kabuuan ng Korte Suprema. Ang Korte Suprema ay maaaring magpasya ng kaso sa pamamagitan ng in bank o dibisyon. In bank, kung kabuuan ng Korte ay nagsisyon sa paghatol ng kaso. Dibisyon, kung 3, 5 o 7 miyembro lamang ang Korte ay nagpulong-pulong sa paghahatol ng kaso. Sa in-bank, upang makalikha ng desisyon ng Korte, kailangan may sapat na bilang sa mga sumama sa usapin ng kaso na bumuo ng mayoriya sa forum o majority of the quorum. Dahil ang quorum ng Korte ay 8, kailangan 5 sa mga mahistrado ay pabor sa desisyon. Kung ang kabuuan ng Korte ang sumali sa deliberasyon, sa makatuwid 15 sila, kailangan 8 sa mga mahistrado ang pabor sa desisyon. Sa dibisyon, kailangan 3 sa mga mahistrado ang pabor upang malikha nila ang desisyon. Kung hindi sila makabuo ng 3, dahil ang karamihan sa dibisyon ay tutol sa desisyon, ang kaso ay iaakyat sa in-bank. Ang desisyon ng in-bank na may pagsang-ayon ng 8 o higit pa ng mga mahistrado ay magiging isang prinsipyo o doktrina sa anumang kawangis na kaso. Ito ay hindi maaring labagin ng desisyon ng isang dibisyon. Lahat ng kaso, treaty o tratado, batas, ordinansa, proklamasyon, instruksyon, utos o order na may kinalaman sa constitutionality ng ating saligang batas ay dapat dinggin sa pagliliti sa in-bank ng Korte Suprema. Pati na ang mga kaso na nakasaad sa Rules of Court o alituntunin ng hukuman. Kapag may bakante sa posisyon ng mahistradong Korte Suprema, dapat ihirang ang kapalit sa loob ng 90 araw buhat sa pagkabakante ng pwesto. Yan po ang ating Constitution 101 sa hapon na ito.
Magbabalik po kami sa susunod na Huwebes. Maraming salamat po. Okay, may mga katanungan pa rin po tayo dito mula sa ating mga taga-subaybay. Attorney Buggy. At ang susunod ay mula naman po kay Vina ng Pasig City. Ano po ba ang batas natin sa Pilipinas sa pagdidisiplina sa bata? Yung kapitbahay po kasi namin, sinisilid, sa sako ang mga anak niya at binubugbog kapag may nagagawang kasalanan ang mga bata. Naku. Isisilid sa kaso, tapos bubugbog. Hindi mo malaman kung saan sila tatamaan. Diyan expert si Prosecutor Buggy. Violation against? Violation against? Women and Children yan eh. Republic Act? Republic Act 9260. Kulong, no? Kulong yan. Hindi pwedeng ginaganyan. Ganyan pwede din, yan. ganyan din. ganun din. Isanggunin ninyo yan sa DSWD. At sila nang bahalang alam na nila mag-file ng dapat gawin complaint. dyan. Oo. I-ano nyo na lang, i-sumugit. Terrible mo yung mga magulang. And kung pwede nyo kunan ng retrato, kung makakakuha kayo, o kaya yung pagka sigurado umiiyak ang mga bata, pagka tape nyo. Ipapulis mo ka. Ipapulis mo. Pulis. Di ba, no? Tawag ka agad ng pulis. Oo. And our next question is from 7555. May batas po ba sa mga bus na nag-o-overloading ng pasahero? Bakit naman? Bakit mo naman naitanong? Meron eh. Kaya meron. nga, pero may standing Meron, may di ba? batas May yan. standing, pero hindi pwedeng sobra-sobra. Inaano ni Secretary Hines ngayon na kaya hinihigpitan niya yung mga yan eh. Ano nga yung batas na yun? 46 something. Basta, this created the LTFRB. This law which created the LTFRB, nagkaroon ng compilation all traffic laws. Kasama na yung overloading dyan. Ang problema lang dito, ang kanilang penalty dyan, napakaliit. Parang ano lang eh. Token ha? 2,000, ganyan. Fine, O kaya fine pati lang, suspension of driver's license. Ganyan lang eh. Ano kaya ito? Pareho ba yan doon sa overloading ng cargo at saka ng tao? Alam mo, mas maganda yung... Pasahero? Oo. Mas maganda yung panukala ngayong final ni Senator Cynthia Villar. Ito criminalizing overloading for land, sea, and air transport. Kasi maraming namamatay dyan pare pag nag-overload din, lalo na sa barko. Hindi, sa probinsya nakasakay sa ibabaw ng jeep. Oo. Eh, kaya na-imagine mo ba ngayon, di ba, ang dalas-dalas na nagkakaroon ng mga aksidente ng mga bus na natatanggal ang gulong. Eh, kung nakatayo ka, hindi, tsaka yung lahat. At saka yung pagliko ng ganyan, dahil overloading, mahuhulog sa bangin. Oo, paano? Yung nakaupo, nadidisgrasya. Yung pang nakatayo. So, meron. Sabi nga ni Dean, Meron. Kaya bawal yan. At ang ating susunod na tanong ay galing kay Remy ng Pampanga. Concern ko lang po yung PDA or Public Display of Affection. Kung may batas po ba tayo sa ganon? Dahil one time, sumakay kami sa bus kasama ang anak ko, may mga bagay na nakita ako na hindi dapat makita ng Censored. mga bata. Especially sa mga pampublikong sasakyan. Ano nga yung sabi mo pala dyan? yun nangyari. Ano yan? Grave scandal. If I remember correctly, parang Article 200 ito ng Revised Penal Code. Kasi Bawal yan. bigla, bukuti ko na 100 yan sa bar exam eh. Ganun. Alin Yung bang nagnineking. Revised. Alam mo, ito sa sasakyan, Revised. siguro sinasabi nito, alam mo, pangkaraniwan na nung araw yung sa bus, sa likod. Well, bawal minsan yun. Yun ang trip nila eh. They find Pero it ano yan exciting. That is committing scandalous acts that is against our morals and decency. Yes. It is Yan. sexual perversion. No? Kaya, Perverts. sige. Bawal talaga yun. And our last question ay galing kay Cynthia ng Rizal. Ano po ang gagawin ko sa asawa kong pulis na may kabit? Harap-harap na po silang
ang panloloko nila sa akin. Matatanggal po ba siya sa trabaho kapag nagsampa po ako ng kaso? At tama po ba na makakakuha pa rin naman ng sustento ang mga anak ko kung sakaling maghiwalay kami? Oo, no. Ganito yung mangyayari. Ano? Delikado yung gagawin mo. Pagka yan, riniklamo mo, tanggal siya sa trabaho. Tanggal. Pag natanggal siya sa trabaho, wala ka ng sustento. Oh, wala ka ng sustento. Saan kukuha ng pasustento? Ayun that is a reality na kailangang maintindihan mo. That is a reality na kailangang maintindihan mo. Pero doon sa tanong mo, kung pwede. Pwede talaga. Oh, kaya nga lang, doon sa susunod naman, yung tungkol sa sustento, may medyo, baka hindi na mangyari dahil kasi kung wala walang na- pagkukunan eh. Wala na siyang trabaho ano pa ipagsustento niya. Pero kailangan talaga masugpo yan. Pero ano yan? Yung ugali ng asawa Emotional mong and pulis. psychological Medyo yung parte na yan mahirap talagang... Mag-usap nga kayong dalawa, baka mamaya tumigil yan. Dahil siguro ikaw hindi ka na makarinyo. Baka Ligo ka kagad bago pag-uwi. Okay. Okay. Nananatili pa rin pong bukas ang ating text line. Ang 0915-917-0096 para sa inyong mga katanungan legal at maaari rin po kayong mag-email sa aming email address na untv.lawprofile@yahoo.com o mag-message sa aming Facebook. Hanapin nyo lang po ang aming page. kung gusto niyo rin pong mapanood ang aming mga past episodes, maaari din po kayong bumisita sa aming website www.untvweb.com. Hanapin lamang po ang Law Profile. Huwag po kayong maglilipat ng channel. Naku, marami pa po tayong mga mahahalagang bagay na pag-uusapan. Dito lang mga kasambahay sa Law Profile! At nagbabalik po ang Law Profile. Ngayon ay dumako na tayo sa ating editorial. Alam mo, ang ating mga headline, maliban doon sa kapatid kong si King at si Boots doon sa kasal nila, Ito na. Puro ito. O, ano ba ang ating pag-uusapan? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang dapat gawin upang masugpo natin ang graft and corruption sa ating bansa? Napakalawak na bagay, Lawak. no? Pero Siguro kanya-kanya natin kailangan himayin. talaga. Himayin. Himayin natin ng konti. Baka ako na pwedeng mauna. Mauna ka na, Padre. Mauna na ako dahil kaninang tanghali lang. Meron ako isang grupo na nasamahan. Ang pinag-uusapan nila tungkol doon sa mga bidding. Abay, naalala ko ngayon doon nga pala nangyari lahat ito, no? Yung mga graft and corruption na yan. Dahil sabi nila nung araw daw, panahon ni Marcos, 10% lang, mga 10%er lang at ang tawag, hindi PIDAP at wala pang PIDAP nung kundi kickback. Kickback. Oo. Ngayon, yung mga kickback na 10%, wala na ngayon yun. Thing of the past na yun. History na raw yun. Ano Alam mo kaya? ba kung magkano ngayon? Oh. Kalakaran daw, 60%. Terrible naman, ang laki naman. Ay, nagulat ako eh. Pero kung aalalahanin natin itong ginawa nila Napoles, ito kasalukuyang inuusig ngayon, abay, hindi na lang 60% pinag-uusapan. 100%. 100% that ghost na eh. Ay, hindi ba ang ghost yung multong hindi mo na nakikita? Baka- Ibig sabihin, wala na huring proyekto, pero nakukuha ang Nagbibidding. pera. Pero nagbibidding. Pero walang nagbibidding. proyekto. Terrible naman. Pero meron nga ako sanang isinadjust eh. Itutuloy ko na lang ng konti. Sinadjust ko, baka siguro makakaiwas kung sakasakali na wag nating hayaan. Sino tayo? lahat pa naman parang korporasyon. Lahat Sino tayo? ng ahensya ng gobyerno may bidding. Tayong mga tao, siguro sabihin natin sa ating gobyerno, ibigay natin sa pribado. Ang pag-aaral kung ano man ang dapat na maging... Ang hahawak sa bidding? Oo. Alam Alam mo, marami tayong mga asosasyon. Di ba may mga asosasyon tayo ng accountant, asosasyon ng mga engineer, ng mga arkitekto. Subukan Abay, bakit natin. hindi tayo dito kumuha ng tao? Ito ang gamitin at isubmit na lang dyan sa committee ng Tama. gobyerno na ayos na. Ba, hindi sila pwedeng malaking kumilos bagay yan. para yan. Kasi Ikaw naman. lahat, local units, nagbibidding. Lahat ng local government. Oo. Kung talaga mahinto natin yung kalukuhan dyan sa bidding na yan, sa lahat ng nagbibid,
sa lahat ng korporasyon, government-owned or controlled corporations na nagbibidding. Siguro malaking pera ang Aba, masisave natin yan. maidugdug ko pa dito sa iyo, no? Meron daw mga pinagbilan noong mga bid forms. Terrible. Mahigit 35. Pero nung tumawag daw ng meeting, 7 lang ang minute. Tingnan mo yun? O yan ang nangyari. Ibig pinagbilan pa ang na. ibig sabihin pare, naluto na yon. Wala na. Isa Yan pa. ang sa party ng bidding. Ay, sa iyo naman. Sa akin pare, titino kung pwede ito. Diyan nung araw, diyan sa customs, nandiyan dyan ang Société Générale de Surveillance. SGS. Yung SGS. Sila ang namamahala sa pagtitingin ng mga pumapasok, lumalabas, mga export, import, ganon. Nawawalan siguro ng hanap buhay yung mga tao riyan. After a year or so, tinanggal ang SGS. Hindi sila makagawa. Hindi sila makayari. Siguro dapat ibalik yan. Tingnan natin kung sila ay makakayari uli. Ngayon, isa pa, tungkol dyan sa purchasing of supplies. Malaking bagay yan. Kasi ang ginagawa nitong mga in charge of purchasing of supplies, ang gina-jack up nila ang presyo. At doon nila kinukuha yung lagay sa jack up price. Oo. So, halimbawa mo, kung ang cost halimbawa ng kanilang bibilin per piece, for example, 1,000 per piece. Gina-jack up nila yan for 5,000 per piece. Ay, naku. Oo, talagang iba walang lukuhan. Terrible. Yan ang ginagawa ng mga purchasing agents ng purchasing department ng mga nasa sangay ng gobyerno, kasi mga local government units, mga local governments, ganyan, tinataasan nila ang presyo. At saka yung patong nila, doon sila kumukuha ng porsyento na ibibigay sa kanila. Ganyan Kaya sa ganitong bagay, sa lahat ng local governments, sugpuin natin yan sa purchasing department. Lahat ng government-owned or controlled corporation, sugpuin natin yan sa mga department. Malaking bagay para ang masisave. Hindi lang nangyayari yan sa public Bidding. sa public offices. Pati sa private nangyayari yan. Oh. Pero pera naman ng bayan At itong least, ating pinag-uusapan. Pwede ba ako Oh, magsalita? ikaw, sige pare. Alam mo kasi, nasa States ako ng 4 years. Doon, pagka halimbawa, gaya noon, nagkaroon ng drought, no? Talagang dry na dry, no? Ang sabi, kakapusin tayo ng tubig, bawal magdilig. Ganon kasimple, bawal magdilig. Alam mo, pag may nagdidilig, sinusumbong sila, kinagagalitan sila ng mga kapitbahay at isusumbong sila. No? Eto tayo, ang gusto natin, sasabihin sa akin, uy, alam nyo, ito, ganon. Pwede ba tayo hindi, wag nyo ako idamay. Bakit pa sinabi sa akin? Hindi Ang ba? ibig sabihin, Ang ibig sabihin, gusto Ayaw. nating magbago ang gobyerno, magbago tayo. ibig Gusto sabihin, gusto nating mawala yung mga yan, magsigasig tayo, magmatapang tayo, huwag tayo matakot. Yan ang ibig ko sabihin. ang ibig sabihin dyan makialam. Yes, makialam. Makialam. Yan ang ang akin. karamihan. That's the only way. Makialam. Ayaw makialam. Yung mga dumadaan sa traffic light, no? Sa red light. Binubusinahan ko yun, pero titignan lang, gago ka pala. Yun. Alam mo, kanina nga sinabi ko, alam ko ako siguro talaga medyo mahihirapan na tayo. Yan na ang naging nakasanayan. Tanggalin natin. Oo, sabi hindi. Alam mo, yan ang naging kalakaran. Paano Bakit tayo gagawin? papayag? Pero, dapat wag pumayag. That's my point. siguro Pero pare, para wag pumayag, para wag mangyari, pakita natin sa kanila, hindi tayo payag. Hindi yung, talagang ito, walang hiya ito, pero wag mo akong damay. Hindi pwedeng ganun dapat makialam. Hindi pwedeng ganun. Ito ngayon, isa pa. Siguro itong kumpanyang nangyayari nito sa tatlong senator natin na napailan at mayroon pa mga iba, si Hunasan and and about 10 more or so na mapapailan at makukulong. Siguro ito magiging ehemplo Yan sa ang bayan. magandang ehemplo. Oo, pala. Pwede pa lang itong mga nandiyan sa itaas. Those who are walking the corridors of power can also be jailed. Can also be prosecuted. Ang sinasabi nitong tatlo,
Bakit daw selective? Kami talaga naman selective. Ang example ko nga dyan 10 tayong nag-jaywalking, 3 na huli. Hindi niya pwedeng 10 kaming nag-jaywalk, bat kami. Nagkamali ka eh. Sila nahuli. Ikaw nahuli. Di ba? Nagpahuli kayo. Kaya Ikaw paano? nahuli. Well, siguro pare, long term, kung we are talking of Yeah. long term, no? Siguro dapat tingnan din natin ng edukasyon. And then we will Oh, be yes. able to mold the kind of character, the kind of values that our people of years to come will be able to have. And then they will just discard already this kind of an attitude. They will discard the kind of politicians we have. Because we have politicians now who serve only their own interest, not the interest of the people. Public servants, they're supposed to serve the public, not themselves. They are servants. Then we have a government. We have a government who does not govern for the good of all. O they govern only for the good of a few. Ito nung gobyerno nung araw, hindi ngayon, hindi sa ngayon. Dahil itong gobyerno natin sa ngayon, medyo respetado ko yan. Ako rin. Pero Okay. alam mo, kagaya ng sinasabi, hindi, maidugtong ko lang to. Meron kasing isang bagay na nawawala sa natin, sa sistema ng edukasyon natin. Nawawala, natatandaan nyo ba nung araw, di ba meron tayo nung character and conduct? Oh. And At least doon sa simula na yon, simula na ng magandang pag-uugali yon. hindi character and conduct yan. Ang tawag doon sa elementary grades namin, good conduct. Good manners and right conduct. Yun. Good manners and Wala right. na, talagang napatiman din, nakalimutan ko na tawag. Bakit kaya inalis yun? Ano, ha? Okay, parting message. Well, anyway, para maipakita natin na talagang tayo desidido ng linisin ang ating gobyerno at magkaroon tayo ng pagbabago sa pamamalakad ng ating gobyerno at sa buhay natin, ituloy nyo na, ikulong nyo na yung mapapatunayan. Huwag nyo itayong mapatunayan lahat yung pangalan na nakalista. Kung sinong meron ng ebidensya kayo na gumawa niyan, ikulong nyo na para maipakita talaga na dito sa atin walang mas mataas pa sa batas. Ikaw. At ako, kasi gaya ng sinabi ko kanina, kailangan sa atin manggagaling yan. No? Huwag tayong papayag na merong mga lumalabag sa batas kahit ganong kaliit. No? Kahit ganong minor, napaka-minor. Ano? Yung bawal tumawid, tatawid. No? Ha? Yung naka-red light, aandar. Ano? Kasi yung mga ganon, doon nag-uumpise. No? Baka ako bahala sa inyo. Yan ang nakakatakot sa lahat. Ako bahala sa iyo. Hindi ka ano kahit dito. Sagot kita. Yan ang nakakatakot sa lahat. Tanggalin natin yan. Tama. At tama yung sinabi ni Bugi kanina. Dapat tayo makialam kita. Oh, yes. Makialam. Dapat ngayon. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Yan. Ayan. Ganda Kumbaga, pakinggan. ito yung mga slogan ng mga leftist eh. Kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tama yun eh. Mamaya. Pero hindi dapat slogan, dapat fast gun. Alright. Okay. At yan po ang ating editorial. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Law Profile. Nagbabalik po ang Low Profile. Well, natapos na naman po ang ating oras. Pero bago tayo magtapos, ay bumati muna tayo. Ako na muna uli. Yung aking mga apo. Siguradong nakatungangan na naman yan dyan at nag-iintay ng aking pagbati. Unahin ko raw ngayon si Ivan, si Selena at si Nicole. Hi! Ikaw pare. Okay. Una kong babatiin yung pinsang kong si Jean. Jean Enriquez. No, Jean! Tsaka si Mary Ann Velez. Mary Ann Angge, happy birthday sa inyo. Tapos, babatiin ko naman yung aking kapatid. Ano nga ang pangalan yung asawa ni Boots? Ano nga pare? Yun. Prince ba o Oo. king? King! Birthday din niya kasi nung kasal niya. And congratulations, napakaganda nung kasal niya. Tapos, ang huling-huli, 2 apo ko ang nag-celebrate ng birthday noong linggo, no, nung June 15. Si Matty Boy, happy birthday Matt, I love you. At saka si Marcus, happy birthday Marcus. Yeah.
Well, And incidentally, belated Happy Father's Day. Pinaganda ako ng mga anak ko, tuntua ako. Talaga. Thank you. Okay. Ay, nako. Babatiin ko ngayon si Perry Uy. Ano siya ngayon? Birthday ni Perry Uy. So, happy birthday, Padre. Yan ang kagolf ko eh. Pero mayroong isang malungkot na nangyari. Ang aming barkada sa Aztecs na si Poch Bosa namatay. Massive heart attack. Ay. So, condolence to the family. Umanaw na. Condolence to the wife, Elaine Ongpin Herbosa. Our prayers for the eternal rest of Poch. Elaine, I'm sure Condolence. you have a husband in heaven. Congratulations. All right. Okay. Okay? At susunod na po ang balita. Kaya ang kalaman sa batas ay ating pagyamanin. Tayo maging mangmang sa mga legal na usapin. Sapagkat dito natin mapapangalagaan ang mga karapatang bigay sa atin ng lumalang. Dito lang mga kasambahay sa Low Profile.